welcome to TDSI Forex Masterclass. Ang ating bagong graduate po ngayon ay nagpapatunay na doesn't matter pagdating sa trading. Isa po siyang retired IT manager. Here's Sir Ron Cruz from Quezon City. Hi, Sir Ron! Good afternoon, Jen, and good afternoon sa lahat Good ng afternoon, sir. It's TDS. so nice to see you again, di ba? From Thank you. TDS to TDSI, and now ngayon, masterclass na po, graduate na rin kayo. So para po sa mga hindi nakakakilala sa inyo, Sir Ron, can you please introduce yourself po? Yes, salamat uli, Jen, for this opportunity. So I am Ronald Cruz. I have over 30 years experience in IT, predominantly sa pag-build ng mga IT solutions. So nag-retire na ako, and right now I am married to an HR executive. Yan, siya si wife. And I am a father of 2 boys. Actually, hindi na sila boys. Yung aking panganay is already a strategy manager professional. And yung bunso ko naman is a second-year college student dyan sa Katipunan. Now, Jen, you might be wondering, ano ba ang buhay ng isang retired? Now, ako din na-surprise. Ang dami kong ginagawa. Kasi madaming inuutos yung asawa ko at mga anak ko. Sabi nila, Daddy, wala ka na namang ginagawa eh. So, puntahan mo ito. O may delivery ako ng Shein. May Lazada ako, hintayin mo. Or may sale ang SM, puntahan mo ito. So, ganon. Ako po ay dakilang errand boy ng aming family. But I always tell people that I am busy taking care of my family and loving them and serving them. Palusot pa eh, no? Aside from my errands, Jen, and of course, aside from trading, I keep myself busy pursuing the things that I love. Yun, yung aking passion and yung aking faith. Now, recently, I am hooked into making sandwiches and salads. Alam mo yun, Jen, gustuhan kong kumain ng fresh, kasi nga tumataas na ang blood sugar at saka ang blood pressure, kailangan healthy eating na. So dyan, nag-explore ako on how to make good sandwiches. Binavary ko yung tinapay, yung dressing, and then also para it gives me an excuse na maging maarte with my food. Tapos dyan, I'm also involved with my parish church doing formation activities and Bible studies. Ito yung hindi ko pwedeng bitawan kasi I need to get deeper into my relationship with our Lord. So Jen, that's about me and the things that I have been doing recently. So, totoo naman, sir, syempre nagkakaita tayo, health is wealth, di ba? Especially, isa pa nga yung spiritual. From being a IT, sir, di ba? IT professional, ano naman po yung background mo sa trading? So, Jen, ang ganda nitong tanong mo kasi napabalik ako ngayon sa aking trading journey, 30 years na pala ako nag-trade. And I started way back 1994 sa PSE. Yes, it's 30 years na, 30, no? Nung nagsimula ako, I learned about trading from my work friends. Alam mo yun, nakisali ako, pati na yung wife ko. Alam mo yun, masabi lang na I belong. Subukan ko nga to. Noong time na yon manual pa, no? So I call my broker para malaman magkano yung mga presyo ng stocks, anong stocks ang magandang bilhin, and also to place my sell and buy order. So ganun pa ang buhay nung time na yon. And yung mga stock quotes, nakukuha ko din siya sa newspaper. Ginugupit ko yon sa Manila Bulletin. So, tapos kinocompile ko siya. Actually, hindi ko naman siya nagamit. Pero I have been maintaining that in my past life. Actually, I don't know what I am doing then, no? Kahit siguro or masabi lang na in ako, no? On and off ako na parang investor. Alam mo yun? Pang long term yan eh. More of a buy and forget type of investor. Tapos noong 2012,
nag-resign ako sa job ko back then, doon nagkaroon ako ng opportunity to open an account sa COL, sa Call Financial. Wow, na-expose ako sa sa charts. Doon ko nakita finally, I can say goodbye to my um, phone pal broker. No, hindi ko na sila kailangan kasi I can enter my trades na. Nakita ko rin yung stock quotes, yung mga past prices online. Nakita ko siya sa chart eh. So sabi ko, wow, kayang-kaya ko nang mag-trade on my own. Doon ko rin nakita na yung pala mga binili ko, sa tuktok pala ako nakabili. Kaya pala ako lugi. Hindi ako kumikita for the longest time. No? So, now yung COL, meron siyang mga tutorial series. So nag-enroll ako lahat kay fundamental analysis, technical analysis. Doon ako natuto ng candlesticks. Tapos ang strategy naman na tinuturo nila, hindi naman talaga strategy, yung plotting lang ng support and resistance. Ayun, yun ang aking ginagamit. Sabi ko, meron na akong strategy. Bibili ako sa support, magsisell ako sa resistance. Nung mga 2012, going to 2014, boom yun no? Uptrend yun. So kahit na hindi ko alam ang ginagawa ko, kumikita ako. Now, pagdating ng 2014, I stopped. Nagkaroon ako ng bagong job So I stopped, no? However, si wife naman, nag-take over. Sabi niya, ako na magmamanage nitong ating trading portfolio. Si wife, hindi niya naman alam ang kanyang ginagawa. So sige, pinabayaan ko siya. So nag-trade siya. Ang ginagawa niya, doon sa news, yung mga top gainers, di ba? The top gainers are ganyan. The following day, bibili siya noon, sasakay siya. Tapos, pag meron na siya mga 2 or 3%, mag-exit siya. Okay siya for a while until nung nagka-loss siya. Nung nagka-loss siya, hindi na niya alam anong gagawin niya. Alam mo yung normal tendency, hold on to dear life. Kaya talagang kinapitan niya yung mga losing stocks. So, alam mo, lumipas yung mga taon. Fast forward, 2020, nag-hit yung pandemic. Ayan na. Sabi na niya, ikaw na ang bahala sa mga stocks na ito. Bawiin mo lahat ang talo ko. Ayan. Sabi ko, paano ko ito babawiin? So at that time, 2020, I stopped working again. So, sabi ko, kailangan kasama ko yung family ko kasi it was very uncertain due to the pandemic. So doon ako na-expose sa TDS. Yan, doon ko nakilala si mama, tita, si lola. So I've started trading. Traders Lounge pa yon no? And doon ko rin na balitaan about the GUT, Give Up Tomorrow. Inggit na inggit ako sa mga GUT members noon. Sabi ko, ang swerte naman ng mga to. Paano kaya makaka-join? Sana mag-open uli ng mentorship. Kaya no nag-open si ma'am ng TDS, yung batch 1, ay talagang number 1 ako nag-raise ng hand. And the rest is history, Jen. Nakagraduate ako ng TDS. It took me 1 year to graduate. Yes, 1 year ako nag-trade. 2022 ako nag-graduate ng TDS. And then 1 year na ako trading on my own sa PSE. And alam mo yung TDS, it was so tough. Kasi puro loss ako pa naman, I am a tita trader. I only trade tita strategy. So, kaya naranasan ko yon yung puro series of loss. No? Pero anyway, due to some few titas and some bounce and some senora trades, I was able to graduate din sa TDS. And nag-join din ako ng TDSI and nakagraduate din ako and now nandito na ako sa masterclass. And I am happy so far with how it is going. So talaga naman, sir, masasabi po pala natin ngayon na napakaswerte ng mga traders ngayon kasi may Ma'am Lioness na. Kasi imagine on your time po na tumatawag ka pa, manual trading pa po ang ginagawa nyo. Diba? Then trade on your own na zero knowledge without guidance. Unlike ng mga newbies talaga ngayon na with the help of Ma'am Lioness na may nag-guide sa kanila. Tama, Jen. Marami silang masisave. Marami kaming masisave, from the losses and from yung pagbabayad ng mga tuition from other gurus, masisave na kami lahat.
No? Kasi dito na lang sa TDS, magaganda yung makukuha nating lessons and courses. From your experience, sir, ng 30 years in trading, para sa'yo, ano naman ngayon itong Forex Masterclass? Alam mo, Jen, itong Forex Masterclass, no, being a masterclass, ang view ko dito is that this masterclass is being taught by an expert who is Ma'am Lioness, who is doing very well in trading. Nakita naman natin yung trades ni Mama, no, yung mga fineflex niya. So to me, this Forex Masterclass is where I get to see si Ma'am Lioness teaching me, showing me how she does her trade, how trade should be done, and how trade should not be done. Oh. Itong Forex Masterclass para sa akin, ibang level ito. This is the most challenging, this is the most complex, and the hardest course that I have taken. This is for me. Alam mo, most challenging, example dito, no? Kasi dito sa masterclass, ang ina-assume dito, intermediate level na. May certain assumption dito na as a masterclass student, dapat alam ko na yung kilos, alam ko na yung mga probability, game of probability, I know how to deal with doses, or kung hindi pa man, kailangan kong mag-level up at kailangan kong marating yon. Isa pa, yung graduation requirement dito medyo mataas, $300 gain, ano? And dito, mind you, walang RM. Unlike sa TDSI, merong RM doon na nag-guide. Ano? Tapos, most complex, kasi tingnan mo, ang entry natin dito sa strategy na pinapagamit, hindi siya straightforward. Ang daming kinoconsider, no? May swaps, category 1, 2, 3 ba, ibang approach mo. Tapos yung spread pa, yung pip spread, kailangan i-consider. So, yung hindi siya ganun kadali. And also the hardest, matagal dito mag-intay ng entry dito sa masterclass. Matagal mag-materialize. And very painful ang exit dito. Now, I guess itong Forex Masterclass, ang requirement dito is the mastery of all of the learning so far. And kailangan dito mas maging comfortable ako to execute on my trade. And dapat motivated ako to continue on. Para maging second nature ko na yung aking ginagawa and to be able to repeat it. So ganun sa akin tumatak itong masterclass. It's a level of its own. Nag-level up ako dito, Jen. Nakakatuwa naman, sir, kasi 'di ba? Being a masterclass, kailangan talaga meron kang matututunan kasi another level naman na talaga to. So talaga nung sinabi mong nag-level up ka, sir, 'di ba? Parang nakaka-proud din bilang sa isang course na marinig sa isang students na talagang natuto talaga sila. So sir, aside dun po sa sinabi nyo kanina na dito sa masterclass is walang RM na mag-guide sa'yo. Ano pa po yung difference ng TDSI Forex sa masterclass? Both are very good courses. Alam mo yung TDSI, ang view ko dyan, it's a beginner's course. Newbie sa Forex. Kasi sa TDSI, itinuro dyan yung basics ng Forex, at saka yung mga principles dyan, game of probability, ang trading, and kilos, dyan tinuro. Tapos yung exposure sa mga bets or dun sa size nung taya natin, gradual din. Nagsimula tayo sa 0.01 na lot size and then papataas. Kumbaga, andyan yung hand-holding. Hindi tayo pinabayaan. Hindi ako pinabayaan. Hinandhold ako until maging comfortable ako. Entering using different lot sizes. Diyan din na-introduce yung kilos plus. So, kumbaga, meron din siyang trade management aspect. Now, dito sa TDSI, pinag-trade kami, it lays the foundation. Andyan yung concepts and actual trading, which results to building experience. It's only through the actual trading, dun mo mako-concretize kasi,
yung lahat ng mga concepts, yung mga lahat ng pinag-aaralan, and makita how it really happens on real life. Nagulat nga ako dito, si ma'am kasi nag-i-introduce ng mga concepts. One of that is, to be comfortable sa loss, you have to lose more. Wow! Ang hirap kaya nun. Parang si Jesus Christ, no? If you want to be my disciple, you have to follow me and take my cross. Ang hirap nun. Alam, pines ko yun sa asawa ko, nawindang siya. Ha? Magte-trading ka para matalo? Pero, totoo yun, di ba? Para maging komportable ka sa loss, kailangan ma-experience mo siya na ma-experience eh. Oo, Hanggang sa ma-immune ka na sa losses. oo, hanggang sa matanggap mo siya. No? So to me, yung TDSI is a very good foundational course para maging ready na to the next level, which is the master class. So to me, yung master class is the next level coming from TDSI. Now, after ng TDSI, dito na ngayon sa master class, it opens up the opportunities. Dito sa master class, hinahayaan na tayo na mag-trade on the whatever lot size tayo comfortable. Actually, dito sa master class, it gives us the venue, the opportunity to develop into a better trader. So yun yung tingin ko, no? It's a complementary set of courses. Pero kailangan talaga yung foundation, which is the TDSI. And then sa master class, yun na yung parang level up to be the better trader in you. That's why TDSI, yun yung prerequisite para maging masterclass, maka-enroll ka sa masterclass. Kasi kailangan mo munang ma-build, diba? Sabi mo nga, kailangan ka munang magkaroon ng foundation. Kaya kailangan mo munang makapag-enroll sa Forex TDSI bago ka makapag-enroll sa masterclass. And Sir Ron, how was your experience naman po being a masterclass student? Kanina nabanggit ko din, na nag-level up ako. So dito sa masterclass, I learned a lot. It was a bucket full of experience, a learning experience for me. Madami ako natutunan, majority of which is on the mental side. You may be asking, ano bang mental doon, Sir? Bibili ka lang naman tsaka magsisell ka. The thing is, ang dami kasing nangyayari, tumatakbo sa isip natin when we are about to make a decision, especially split-second decision. So, siguro dalawang item lang yung mga aking topmost natutunan ng isi-share ko. One of which is accepting a loss. Alam mo, I thought, after 1 year sa TDS, immune na ako sa losses. Naku, hindi pa pala. Dito sa masterclass, dito ako lalong na-expose and dito ako naging comfortable sa loss. Kasi sa isang loss, maraming kadikit na emotions. Diyan natin dito ko naintindihan, nakita, na witness, si market ang supreme pagdating sa result. But the result of my trade, I do not have anything to do with it. It's all up to Miss Market. The trading is a game of probability. Dito ko yan na-prove to myself. Tapos yun nga, para ako maging komportable sa loss, I need to keep trading and trading more and lose more. And it's only through that experience, doon ko lang na-accept yung loss. Now, it's very important sa akin kasi yung aking second learning naman is to have faith in what I do. Alam mo yun, pagka tinamaan ka na ng loss, diyan ka na magkakaroon ng doubt. Na-experience ko yan eh. Nagkaroon ako ng doubt. Tama, para sa akin ba ito? So, doon ko rin na-realize na, teka, tama naman ang ginagawa ko. Kasi when I compare yung what I do with doon sa ating monthly with ma'am, yung nag-screen si ma'am, pareho lang kami ng ginagawa eh. So, doon ko na-prove na tama yung ginagawa ko. Tama yung pag-screen ko, tama yung pag-discarte ko. It's just that hindi umaayon sa akin. So, doon nagkaroon ako ng faith na, dadating din niyang win. Kasi nakita ko yung journal ni ma'am, yung mga screenshots niya. Marami rin siyang loss. Malalaki rin yung losses niya. So, sabi ko, ako din maraming loss. So, dadating din sa akin yung win as long as I keep trading. Now, pag hindi ako nag-trade, pag ako ay natakot sa losses, definitely, hindi ko mababawi ang losses ko.
So dito sa masterclass, dito rin ako naka-build ng confidence, ng faith in what I do. Alam mo, Jen, dito sa masterclass, dito ko na apply yung lahat ng natutunan ko in my 3 years dito sa TDS-TDSI program. Pinagsama-sama ko sila lahat dito in one execution. Dito ko nakita, nagkaroon ng chance to inspect every detail of myself. Di ba? Sabi ko, yung loss, kaya ko na yan. Pero meron ako mga trades na, teka muna, bakit kumikirot? Alam mo yun, bakit naglulos ako pero, uy, teka, may kirot, saan ang gagaling yun? Then dito ko nagkaroon ng chance na inspekin ko nga saan ang gagaling yan. Doon ko nakita, malaki yung lot size ko. Kailangan ko pala sa next trade, i-temper ko siya para, alam mo yon, nagkaroon ako ng chance to make adjustments. Kaya, I think doon ako naging better. No? So sa PSE, pati yung aking ngayong PSE trading, nag-improve na rin. Hindi na ako hindi na ako naiinip. Alam mo naman ang PSE, no? Slow-mo yan eh. Parang mga, alam mo yun, Ramon Zamora film na kailangan mo slow-mo. Kilala mo pa ba si Ramon Zamora? Yung Bruce Lee of the Philippines. So, anyway, nag-improve pati ang aking pasensya sa PSE and also yung aking outlook pagdating sa scalping. Na-improve yan dahil dito sa experience ko sa masterclass. Alam mo dyan, tingin ko etong ginagawa ko ngayon, hindi na ito tsamba. And I believe I can do this over and over again. So mukhang etong experience ko sa masterclass nagbigay sa akin ng opportunity to make this trading journey of mine, yung aking strategy ngayon, a second nature na. So being a graduate ng TDS, TDSI, ngayon ay Forex Masterclass, hindi na talaga tsamba ang mga trades na ginagawa mo, sir. Tsaka nakikita namin talaga sa'yo yung patience mo, talagang yung improvement mo sa pagtitrades mo, di ba? Na pati yung pagiging immune mo sa mga losses. Talagang we can say na you're a trader na talaga, sir. Ayaw mo nga, sir, di ba tsamba na alam naman natin lahat na hindi tsamba dahil talagang skill mo na yung pagtitrade na yan, sir, di ba? Let's talk about your trades. Yan. Of course, without revealing po yung mga pairs and yung strategy na ginawa mo, can you walk us through do sa mga trades po that you've made? Right, salamat, Jen. When I trade, meron lang akong 3 active pairs. At the minimum, yun ang aking mini-maintain and I try to control myself. Actually, dito sa trades ko so far, I did 18 trades. So 6 win and 12 losses. And nag-gain ako ng $504. Now, at one point, doon sa trading ko, at one point, meron akong negative $600 loss. So, nung iniisip ko, teka muna, negative 600, tapos kailangan ko pang magkaroon ng 300 gains. So, kailangan kong bumawi. Kailangan kong magka-gain ng almost 1,000 para makagraduate. So, ganun yung hinabol ko, Jem. Now, ano bang nangyari sa akin nung meron akong $600 na loss? Ano yun eh? It's a combination of errors. Alam mo yun, yung tipong, mga maling decision on na-violate ko yung principle. Nag-anticipate ako. So, meron akong ganung error. Meron din akong mga talagang nag-decide si market to go against me. So, ang ginawa ko nung sabi ko, teka, tama naman yung ginagawa ko. It's just that hindi umaayon. So, ang gagawin ko, magfo-focus ako in minimizing my loss. So, papaano? I defined my entry and exit points. So, example, whenever there is a buy signal, usually binibigyan tayo, usually ang range niyan, mga 100 pips. Ganun, 100 pips yan. So, target ako, I will buy dun sa 50 pips na loss. Hindi ako maglo-loss ng 100, pero i-minimize ko to 50 pips. So, sineset ko doon yung aking buy range. So, pag na-hit, then good. Pag hindi na-hit, then ibig sabihin lumipad siya, then hindi ko na siya habulin.
So, I just focus on that. Naging cool lang ako, chill lang. And yun nga, meron kasing mga trades na nakabay ako sa 50 pips na loss, ano? So, prepared na ako na mag-lose ng ganun. Tapos bumababa pa siya. So, that's when I make another decision. Do I take another chance? Alam mo, doon ko natutunan na dapat huwag matakot when taking a chance. Dapat mas maging masaya na tayo if we are being given a chance. Ano? Sabi ko, isang ano yan isang lesson ni ma'am doon sa 365 days. Dapat sabi niya, you should be happy taking a chance. Huwag ka mag-hesitate. So, yun lang ang ginawa ko. I just took every chance na mag-present sa akin. And yun, ito yung naging result. Kaya nga, I am so happy na, ay, ganun pala siya. No, hindi ko dapat i-regret. Na kung mag-go again sa atin yung trade, dapat maging masaya pa rin ako. Kasi I was being given the chance. May fighting chance. And so far, yun yung aking kinakapitan ngayon. $100 na loss. Oo. So, kung magkano ba yung sinat-aside ko na capital? I think mga $3,500. Hindi ko yung nagagamit. Oo. Kasi ang sabi ko, kailangan ko munang makagraduate. Sabi kasi ni ma'am, bago ka mag-increase ng lot size mo, it has to be performance-driven. So, I am looking forward to increase pa my lot size in my next trades. So, sa ngayon, yung overall portfolio ko after 4 months of masterclass, ito pati scalping ko, up ako na mga $400. So from 3,539 na po ang laman ng inyong portfolio. Yes, oo. Up na ako. And I'm looking forward to increasing pa my lot size para alam mo yun, I can have a better chance of growing my portfolio. Nakakatuwa naman, sir, kasi imaginein mo, gain ka na ngayon ng $400. Oo. So, almost mga 10%. Gain ka na ngayon ng $400 from negative $600 before. Yes. Diba? Nabawi mo po yung $600 na negative mo and kumita ka pa ngayon. That's why nakagraduate ka po and nakaka-proud naman po at nakakatuwa na nabawi mo yung loss mo. Talagang sabi mo nga, wag ka lang hihinto, di ba? Just keep trading lang. Kasi kung huminto ka nga, paano mo babawiin yung $600 na nawala sa'yo? Yes, Jen. Isa pa rin dyan na realization. For me, pumasok ako dito sa TDSI program. Ang main reason ko talaga is to learn from Ma'am Lioness. So what is the point kung hindi ko siya susundin? Diba? So we are all given this chance to learn from her, learn the system. Tinuturo naman niya lahat. Wala naman siyang wini-withhold. Whatever she's doing, diba, we are also doing. So ito na yung opportunity to lumago, to develop pa. Yung aking weakness. Alam mo, ang isa kong weakness, Jen, is yung aking exit. Hindi ako maka-exit ng day. Nanghihinayang ako. Ang exit ko is 4 hours. So, kailangan ko yang aralin. I need to be comfortable sa aking to exit on a day. Sabi naman ni ma'am, pwede naman. Pero I know, hindi ko mamamaximize ang aking earnings kung hindi ko matututunan mag-exit ng day. Pero anyway, marami akong time to do that. Marami ka pong time to do that, maliban lang po pag uutusan ka ng mga anak mo. Na-withdraw ko na yung aking gain and bibili ako ng isang Tissot watch for that, para how I wish nandito na para naigagawin ko, pero to come pa yun, nag-iintay lang ako nung model na bibiliin ko. Nakakatuwa naman, sir. So, hihintayin po natin yung watch mo na yan, sir. Diba? Na dumating. Oo. Flex natin yan, Jen. Flex na. Parang ito, pati nakikita ko, ito ang katas ng aking pagtitrade. Ito yung pinaghirapan ko. So, sir, ngayon, syempre iniisip nila paano ka nakagraduate. Kasi
Diba, nag-loss ka nga ng 600 eh. Pero nakagraduate ka. Paano ka nakagraduate? Um, ano lang, Jen, tinibayan ko lang yung aking paniniwala dito sa programang ito. Sinunod ko lang yung strategy and yun lang, tibay talaga ng dibdib. Yun, kailangan kong gawin what needs to be done. And that is to focus on my losses. Alam mo, nag-watch list ako. Kasi nga, dito sa masterclass, although hindi sa atin sinasabi na mag-watch list ka, no? Pero kailangan talagang mag-watch list. Kailangan bantayan. And kailangan, yun na, regular na bantay, hindi naman yung from time to time. So yun, I had more faith in the system and nag-execute lang ako. Tinibayan ko rin, tinighten ko yung disiplina. And yun, nag-materialize. Nag-materialize yung mga trades na pinasok ko. Of course, dyan nakatulong talaga dito yung mga learnings natin sa bootcamp, for example. Ang laking tulong yan. Speaking of bootcamp, sir, yun nga, sabi mo po, nag-join ka ng bootcamp 1 and 2 po ba? And how was it? Yes, I finished yung bootcamps 1 and 2. It's called Trade Management Masterclass. So masterclass na naman siya. No, so being a masterclass, si Ma'am Lioness, tinuro niya dito kung papaano mag-level up from being a newbie, kung paano makarating sa intermediate, and papaano makarating to becoming a veteran trader. No? So dito sa bootcamp, dito ko natutunan kung paano magkaroon ng sistema sa pagiging tulong sa akin dito. Feeling ko nag-mature ang aking trading skill dito sa bootcamp. As a master's class student, sir, mahirap po bang mag-trade? Jen, let us break down itong mahirap. Ano yung question mo about mahirap? Given naman kasi na mahirap ma-achieve ang mastery kahit saan. Let's say sa sports, yung Manny Pacquiao vlog ni Ma'am. Grabe ang paghihirap naman talaga ni Manny. From pagising ng maaga, jogging, sparring, yung healthy diet niya na walang lasa. Diba? Tapos mamamahinga siya, maaga tulog, bawal ang gimmick. Tapos gagawin niya ulito the following day, the following week, the following month. So ito, si Manny, he was able to achieve mastery by doing this thing with heart. Yung puso niya, yung pagkatao niya na andun. And with conviction, buong paniniwala. So ito, para maging master, si Manny had to display commitment, at saka devotion. So, however, dyan yung mahirap is not equal to impossible. Na? Posible pa rin siya. And yun yung pinapakita sa atin ni Ma'am dito sa mga masterclass. Posible na marating natin yung nararating niya at nararating ng ibang successful trader. Now, yung mahirap, it requires effort. Kailangan ng disiplina. Kailangan willing tayo mag-sacrifice. Kailangan willing tayo na i-trim yung sarili natin, tanggalin yung mga hindi dapat, and i-build yung mga dapat skill na i-build. Kailangan din dito ng consistency, yung doing it over and over, and kailangan mag-continue to persevere. So as a masterclass student, ganito yung ini-expect sa atin ni Ma'am at saka ng course na ito para maging fruitful yung ating journey sa masterclass. Kung hindi tayo willing na ibigay ang lahat ng ito, mas maganda wag na mag-masterclass. Sayang lang yung effort, sayang yung time, at saka sayang yung pera. Pero kung gusto natin mag-level up, ay syempre, pak na pak itong masterclass. Talagang masasabi mong ibang level na talaga. Pang-master na talaga. So sir, itong masterclass nga, di mo sabi yung ibang level na, would you recommend TDSI Forex Masterclass sa mga TDSI students who's taking Forex class para mag-join din sa masterclass? Of course, Jen, I
totally recommend, ano, especially for those traders who want to level up their trading skills. I believe this masterclass is for you. So, thank you so much po, sir. Alam mo, nakakatuwa po talaga every time na nai-interview ko po kayo. Sa totoo lang, ang dami po naming natututunan sa inyo. Ang dami po naming, alam niyo po, napakadami po naming nalalaman. Nakakatuwa na nakakakita ng isang student or isang tulad niyo po na talagang nag-i-evolve, nag-i-improve, di ba po? And nakatunayan na ang pagtitrade ay wala sa edad, di ba? Nasa pagsusumikap mo talaga yan, willingness mo to learn, sa commitment mo, di ba? To learn. So thank you so much po talaga, Sir Ron, sa inyo pong time. Do you have a message po para po sa mga kapwa niyo po traders na gusto rin mag-take ng masterclass? Yes, Jen, pero first, gusto ko munang pasalamatan ang traders din, ang leadership, si Ma'am Lioness, yung mga kasama niya, kayong mga RM, for your support, ano, for your perseverance in guiding us. Salamat, salamat. And also, yung message ko sa aking mga kapwa traders, sa mga kapwa ko masterclass students, sa mga TDSI studs, at sa mga TDS kakosa, mabuhay po kayong lahat. Saludo po ako sa inyong pagsisikap, sa inyong puso, sa inyong pangarap. Ang aking hiling ay magpatuloy tayong lahat sa pag-trade at ma-develop ang ating skills. Sana po ay makamtan natin ang ating mga goals through trading. Yun lang, Jen. So thank you so much po talaga, Sir Ron. For those traders po na who wants to join Forex Masterclass, we will invite you po to join TDSI Forex courses po para po makapag-enroll po kayo dito sa ating Forex Masterclass. Kasi prerequisite po ng ating Forex Masterclass, kailangan po is naka-enroll po kayo or nag-take po kayo ng ating TDSI Forex class. So, para ma-experience nyo din po kung ano yung mga na-experience ngayon nila Sir Ron at ng iba pa po nating masterclass students graduate na nagpapatunay na inside Forex Masterclass, talaga naman ibang level ang trading dito. So, thank you so much po once again, Sir Ron. Guys, kayo po, Sir Ron, nagpapatunay na ang trading po ay para sa lahat. Walang kinikilalang edad or gender or kahit ano pa man. Kaya po, we were inviting you to join our courses. So thank you so much, Sir Ron, and congratulations, we're very proud of you po. Thank you, Ma'am Jen. Salamat din sa iyo. Salamat sa guidance. God bless. Thank you. God bless po. Thank you po.